bakit masyadong atat na atat itong mga anti-Duterte camp o itong mga tumutulig sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay BP Sara. Lahat po nung nagnanais na talagang gustong-gusto nilang matuloy itong impeachment trial na ito, ay lahat ito ay kumukontra doon sa pamilya Duterte noon pa. Ito yung mga grupo po ng mga dilawan, sabi natin, o pinklawan, at grupo nitong mga teroristang sinasabi sila yung Makabayan Group. Sila lang naman yung maiingay. At syempre, itong mga politiko na nag-aambisyon din na manatili sila sa pwesto beyond 2028. Sila yung nakaupo ngayon dyan at ang nais nila, magpatuloy yung kanilang sa pwesto, ay ang nakikita nilang balakid ay ang pamilya Duterte. At dyan ay, yan nga, si Vice President Sara ang gusto nilang patalsikin sa pwesto. Eh sila yung nagpipipilit, nagpupumilit at talagang gustong-gusto nilang siraan si Vice President Sara. Alam naman na natin lahat, wala nang panahon na nalalabi, sabi nga ng Senado. Mag-a-adjourn na yung Senado itong Miyerkules. Hindi na nga aabutin ng Biyernes kasi sa Huwebes ay holiday, Independence Day natin. Araw ng ating kalayaan, sabi natin, o kasarinlan, o ano man ibig sabihin yan. Pero Independence Day, June 12. So hindi na magkakaroon ng session after that kasi nga mag-a-adjourn sine die ang Kongreso. Hindi naman pwedeng magpatuloy pa yung Senado kasi nga wala na rin po yung kanilang kapangyarihan after the adjourn sine die. Ngayon, merong nagpapanukala na sinasabi na okay, pag na buo yung impeachment court within the week, pagpalagay natin, baka mamaya sa session ng Senado, mabuo nila yung impeachment court o kaya bukas o kaya sa Biyernes o sa Miyerkules, June 11. Yun ang kanilang sinasabi na bubuuin nila yung Senado as an impeachment court at yung mga articles of impeachment na mga kasong naisampa kay BP Sara babasahin ng mga prosecutor. So, paano gagawin kaya nila at matatapos ba nila yan ng isang araw at magkaroon sila ng judgment or decision? Hindi nila kayang gawin yon. Kaya tama rin yung sinasabi na pagkaraan ng June 30, by June 30, wala na talaga, automatically considered na yan, functionally dismissed yung impeachment ni VP Sara. Pero itong bang grupo na naman, gusto nilang magkaroon ng carry over or crossover from 19th Congress pupunta sa 20th Congress. Wala naman po yan sa saligang batas yung salitang carry over or crossover or pagbibigay ng jurisdiction ng 19th Congress patungo sa 20th Congress. Kasi nga, yung jurisdiction na acquire ng 19th Congress yan. Pag sinabi natin Congress, House of Representatives at saka Senate, na-acquire ng 19th Congress House of Representatives, yung impeachment case na isinampa, 4 na impeachment cases, isa yung inaksyonan. At yon ngayon ay yung isinampa o ni-refer sa Senado. So na-acquire nitong 19th Congress Senate of the Philippines yung impeachment case. Sila ang naka-acquire ng jurisdiction, sila ang may kapangyarihan kung ano ang dapat nilang gawin dito. At katungkulan po nila yan, kung i-dismiss ba nila yan, o kaya didinggin pa yan at saka lang sila magdidesisyon kung nagkaroon ng full-blown trial. Binabanggit ba yon sa Constitution na magkaroon ng ganun? Wala siyang binabanggit na ganun. Binanggit din, trial shall proceed forthwith. No? Ano pang itratry mo kung wala ka nang panahon? Paano ka pa makakapag-trial kung wala nang panahon na naiiwan ng 19th Congress? Wala na. Mamamatay na itong 19th Congress by June 30. So meron ding nagpanukala ngayon na isang idea na okay, pag transform nila into an impeachment court June 11, magtutuloy-tuloy pa rin yung impeachment court hanggang June 30 at aapurahin nila yan, no? At magkakaroon sila ng trial. Pagpalagay na natin na pwede yun, no? Pagpalagay na natin na pwede yun. Paano yung karapatan ng inaakusahan na siya ay padadalhan ng summon, bibiglan ng ilang araw ang ibibigay sa kanya. Isang araw lang para sagutin yung napakakapal at napakaraming mga articles of impeachment na
pag binasa mo talaga, matatawa ka eh. Kasi isinama nila dyan, ha? Alam mo, meron akong nabasa doon na charges kay VP Sara eh. Nung siya pa ay naging mayor. Nung siya ay naging mayor pa. Eh, paano naging impeachable yon? Yung kanyang action bilang mayor ng Davao City. Pati yung pagsali niya raw, sali raw sa extrajudicial killing. Paano magiging impeachable yun? Kailangan pag sinabi mong impeachable acts, yung mga ginawa niya nung siya ay kasalukuyan ng Vice President. Pero marami pong isinama na mga ibang mga palabok doon sa sinampa nilang impeachment. Halatang halata na pang propaganda lang talaga. Halatang halata na talagang ang gusto lamang ay siraan sa publiko ang imahe ni Vice President Sara. So sa dami ng mga impeachable offenses na binabanggit doon sa kanilang isinampa, ilang araw ang ibibigay ng Senado para sumagot si Vice President Sara dito sa kanilang mga binibintang sa kanya. Hindi pwedeng magkaroon tayo ng conclusion na sa loob ng 4 na buwan kung saan ang Senado at Kongreso ay nakareses, na nakapaghanda na at na andyan na nakalatag na yung isasagot o reply ni Vice President Sara. Hindi pwedeng ganun. Kailangan magpadala ang Kongreso ng summons na bibigyan ng reasonable period of time. Ano ba yung reasonable? Kaya ba yung 5 araw lang sasagutin na ni BP Inday? Palagay ko hindi. Kailangan mga 10 araw ang ibibigay. Hindi ba pwedeng magbigay ng extension pa? Dapat lang kung hihingi nung sasabihin ng kampo ni Vice President Sara na masyadong masalimuot itong mga impeachment cases na ito at kinakailangan din nila magkalap ng mga ebidensya, counter arguments doon sa mga binibintang sa kanya. Pwede silang humingi ng extension of another 5 days. So, pagpalagay na natin na hindi sila bibigyan, 10 araw, 21, nagsasubmit ng reply or answer ng Vice President. Yung reply ng prosecutor, hindi na ba sila magsasubmit ng reply? Ipagpalagay na natin na hindi sila magsasubmit ng kanilang reply. So, umpisan natin yung trial. Matatapos ba yan? In 9 days? 9 days? Imposible, mga minamahal na kababayan. So, lahat po nitong naririnig po natin ngayon sa media, ingay na lamang po ito ng politika. Kasi alam naman natin na yung impeachment ay hindi naman po yan judicial proceedings. Marami lang mga nagsasabi na gusto nilang papaniwalain ang taong bayan na itong impeachment ay parang isang kaso sa korte. Parang isang kaso na merong kriminal, merong nagsasakdal, merong... hindi ganun eh. Ang impeachment ay pure and simple political case. It's an administrative case, political in nature, in the guise of exacting an accountability of public officers that under the Constitution, they are subject for impeachment. Kaya wag na nating lituhin ang ating mga taong bayan. Sabihin na natin kung ano talaga ang nature nitong impeachment nito. Hindi ito katulad po ng mga kaso na atin pong nakikita sa mga korte. Malayong malayo po. At ang nagdidesisyon po rito ay hindi po mga tunay na mga huwes na nag-aral po, nagpakadalubhasa sa batas, nagpakadalubhasa sa rule of evidence. Kaya yung mga nagsasabi dyan na mga ibang mga politiko that they are going to make decisions based on evidence that will be presented, wag na po nating sabihin yon. Sabihin na natin po yung totoo, na yung whatever decision you are going to make, it is for the advancement of your political interest or political interest of other group. So yun lamang po yung gusto kong ipaliwanag po sa inyo, na talagang wala na pong panahon po itong impeachment na ito. Abangan na lamang po natin ang mangyayari na drama dito sa Kongreso at saka sa Senado ngayong linggong ito at saka sa mga susunod. Marami pa po kayong mga maririnig at mababasang mga opinion ng mga iba't ibang mga personalidad, mga maestrado, dating maestrado ng Korte Suprema, mga politiko. Pero maliwanag po dito, mga minamahal na kababayan. Wala pong maitutulong itong impeachment sa buhay ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Hindi po maiibsan ang gutom na nararamdaman ng mahigit 50% mga Pilipino na nagsasabing sila nakararanas ng kagutuman araw-araw.
At ito muli mga kababayan, binakbakan ni Atty. Raul Lambino itong mga grupo na atat dito po sa impeachment laban kay BP Sara. At tahasan na pong sinabi no, na itong mga dilawan, mga pinklawan, mga nagsasabing makabayan pero terorista at itong mga ilang politiko na may mga ambisyon para sa kanilang sariling advancement daw mga kababayan no, dito sa politika. Ayan, at sinabi ni Atty. Raul Lambino na wala na pong panahon para dito sa impeachment laban kay BP Sara dahil magtatapos na itong 19th Congress mga kababayan at sa darating na Miyerkules ay mag-a-adjourn na naman ulit ang Senado mga kababayan at sa June 12 walang pasok dahil holiday. Ayan, at kukulangin na. Kapos na daw sa panahon mga kababayan para dito. At naunang sinabi ni Senator Francis Tolentino na kung matapos na ang 19th Congress ay dismiss na ang or functionally dismissed na itong impeachment laban kay BP Sara. At kinontra naman din siya dito ni Senator Francis Tolentino mga kababayan. At maraming grupo ang nagsasabi na ganito ganyan no, na nanawagan ng ituloy ang impeachment laban kay BP Sara. Pati na rin itong mga eskwelahan mga kababayan no, ay kinakalampag na rin nila mga kababayan itong Senado na aksyonan agad itong impeachment laban kay BP Sara. At nauna namang sinabi ni BP Sara na gusto niyang matuloy itong impeachment dahil ito lang yung chance niya na mapaliwanag kung ano ang totoo mga kababayan no, ang mga ebidensya na hawak niya at ano pa ang mga ebidensya na hawak din ng prosecution mga kababayan. At dagdag pa ni Atty. Raul Lambino na nakakatawa dahil itong mga ikinaso sa kanya mga kababayan, itong laman ng article sa impeachment ay kasama pa pala itong pagka-mayor niya ng Davao mga kababayan. Kaya nakakatawa dahil hindi naman po impeachable daw yun mga kababayan no, kung ano po yung mga ginawa ni VP Sara habang mayor siya ng Davao ay hindi po yun impeachable. Dapat lang ang cover daw po doon ay ito lang yung pagiging vice president niya, kung ano man po yung nagawa niya or ginawa niya, yun lang po yung cover ng impeachment or yun lang yung pwedeng ikaso sa kanya na mananagot siya sa impeachment mga kababayan. Pero isinama pa daw mga kababayan, ang dami pa daw mga palabok na isinabay or inilagay doon sa impeachment ngayon laban sa kanya. Kaya sabi naman po ni Senator Chis Escudero o ni SP Chis Escudero na hindi siya magpapapressure mga kabayan laban dito sa mga grupong kumakalampag ngayon na ituloy na itong impeachment laban sa kanya. Pati na rin itong si Senadora Risa Hontiveros no, meron din siyang press con kanina na inaalaw na daw nila, kasama niya si Coco Pimentel na inaalaw na nila si Senate President Chis Escudero na mag-take na ng oath no, bilang presiding judge na daw mga kababayan no, sa mga senator judge dito sa impeachment laban kay BP Sara. At pinapakonvene na mga kababayan niya itong Senado para umpisa na itong impeachment trial mga kababayan. At dagdag pa ni Atty. Raul Lambino na mas marami pang tao or grupo pa daw itong magsasalita, mga abogado, mga maestrado mga kababayan ang magsasalita laban dito sa impeachment laban kay BP Sara. Pero hindi daw po yan nangahulugan na tama sila no. Ang dapat daw ang pagtuunan ng pansin mga kababayan ang mahalagang issue ngayon na kinaharap ng Pilipinas, itong gutom ng mga Pilipino na 50% ang nagsabing sila ay gutom mga kabayan. Yun na po yung dapat unahin no, ng bansa, hindi yung impeachment dahil malaking pera at panahon ang ginugugol na dito mga kababayan. Pero yung tunay na issue, ang tunay na problema ng bansa ay hindi naman na action. Kaya panawagan niya ay sana hindi naman tuloy para mag-focus na lang itong administrasyon na unang resolbahin itong mga problema ng Pilipinas kaysa itong mga bagay ng impeachment mga kababayan. Na alam naman ni Atty. Lambino na ito'y political mga kababayan no? Purely political, hindi po ito judicial mga kababayan. So ano pong opinion nyo mga kababayan dito po sa mapahayag ni Atty. Raul Lambino? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.